Ayan, welcome sa panibagong edisyon na naman ng Tito Senpai Podcast kung saan ang itong podcast ang ating malalaman natin ang napakagandang balita. Kasama natin si Tito Riam at ang pinakabago nating co-host ngayong umagang ito, ngayong hapon ito, wherever you are, umaga, tanghali, gabi, nandito tayo sa ating Tito Senpai Podcast para pag-usapan ang mga latest news at ang ating mga kailangan nating malaman. At ngayon, episode 1, Pops, thank you sa lahat na sumuporta, sa lahat na nag-comment sa ating last episode. Yan, Tito Riam, Papa Web, Mike, kamusta dyan? Papa Web, mauna ka na. Ay, mauna na ba ako? Oo, Okay. ikaw bago, mauna ka. Dito sa States, okay lang. Ay, hindi pala. Nasa Makati lang pala ako. Sorry. Alam ko, State of Makati. Hindi pa State of State of Makati. State U. Okay naman. Maganda naman yung... Maganda ba weather? Parang umuulan nata. Hindi ko alam eh. Umambon sa labas dito. Umambon ba? Hindi ko pa nakita, Brad. Wala pa ako nasisilayang araw. Wala nga. Madilim sa ano. Madilim. Dito, ano oras na ba dito sa akin ngayon? Mag-alas 11 na ng gabi. Ay, yun, Ganyan ko kayo kamahal. Nakita ko kanina, habang nag-aantay ako, nasa Pag-ibig Office ko kanina, nakita ko si Tito Riam, kasama si number 1, Alex Calleja, Pinoy comedian, di ba? Nandiyan siya sa Canada. Saan ba niya? Vancouver, Pops, di ba? Or sa... Sa Vancouver siya. Nag-show siya dito. Ito yung ticket ko kanina. Yan. Ayun. Syempre, support po. Ay, nasira. Ayos Support Pinoy. Shoutout kay Alex. Magaling. Sobrang nag-enjoy. Galing. Yun. Ano bang experience mo, Pops, doon? Ano bang kwento mo naman sa amin? Ano yung mga... Tawag dito. Magaling si Alex. Puti, sumakit yung pangako kanina. Nakakatawa eh. Sumakit yung pangako. Ang ano nga lang, tawag dito, feeling ko, kaya pa niya ng mas malaking venue. Oo, di ba? Kasi kami kanina, sobrang daming tao. Tapos tawag dito, shoutout din yung sa dalawang opener ni Alex, teka lang, check ko Kasi nag-follow na kami. Bibigyan daw ako ng libreng ticket sa sa comedy show nila si Abdul, ayan, Abdul Abdali Comedy. Abdul Abdali, ayan. Oo, siya, parang upcoming comedian siya na inano ni Alex para syempre makilala ng community. Tsaka si Darwin Barcelano. Eto, si Darwin naman, comedian din to sa Vancouver. Nag-opening ng show before kay Jokoy. Ayan, mabait yung dalawa na to. Pero yun, going back kay Alex, solid. Tapos, talaga nakikipag-engage talaga siya sa crowd. And yun. That trip yun, di ba? Oo, yun yung maganda. Nakikipag-engage siya. Tapos sinabi niya, pasensya daw, Joe, kasi hindi niya nadala yung... Oo, alam ko naman busy si Mr. Alex Calleja, di ba? After siguro, uwi siya may Europe tour pa siya eh. Alam ko, after niya dito sa Canada. Masipag yan si Alex. Tsaka wag niyo kalimutan. Yung Netflix episode niya, wag niyo kalimutan, maganda yung Netflix niya. May tamang panahon de Alex Calleja sa Netflix yan. Talaga? Ay, Panoorin ko nga yan. Hindi ko pa napanood yan maganda yan. Pero ako ng Netflix account para mapanood ko. Ayun wala ka ba? Nandyan ka na sa Canada, wala ka Netflix? Pag sa Pilipinas, meron. Yun nga, nagtitipid kasi kami dito. Pero di ba iba yung rate sa Netflix dyan kaysa dito? Iba ata rate dyan eh. Para iba yung... Magkano ba dito? Di ko lang teka, check ko ngayon para sure. Wala kang ang Netflix. Wala kang ang Netflix, hindi mo alam eh. Hindi ko alam eh. Pero alam dito iba yung rate dito sa dyan eh. Nakikiburaot lang ako dito. Yun. Shout out sa ating mga viewers, si Joanne Aniceta, Isguera, Robert Robin. So guys, hello, what's up? Sa ating mga viewers, it's already 2:00 ng hapon dito sa Manila, dyan sa Canada. Dyan sa Canada, Pops, ng oras na. Alas 12 na. Alas 11. Alas 11 madaling araw. 11 madaling araw. Hindi, gabi. 11 p.m. Yan, Pops. Tignan mo nga yung topic natin, yung Netflix. Magkano ba dyan sa Canada? Mahal dito. Nasa 24 ba to? Teka. Kapag family. 24? O family, yung family. $24. Damn, it's so... magkano yan sa
Hindi, mahina ako sa math eh. Oh, hindi pala 20 hindi, oh, yeah, $24 pag premium ka, standard $18. Tapos yung putik meron pala standard with ads. Ayun. Oh, may ads yan eh. Kasi alam ko may kanyan eh, may tax yan eh, kasama. Oo. Grabe mahal ah. Lahat Mahal niya talaga. tinataksan. Lahat na Pala lang yan. may tax. Lahat Lahat na may lang tax. may tax. Yan, Oo, yung putik, kaya- nabalit ako sa Pinas, meron na tax lahat ah. Lahat Oo ng nga eh. dito, syntax, lahat ng tax. Speaking of tax, kaya nga tayo nagtatrabaho kasi syempre marami mga bayarin, mga Netflix, internet, kuryente, tubig, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan natin ng side hustle, di ba? Sa sobrang busy natin, kailangan natin mag-side hustle, magtinda ng mga ano-ano, magtinda ng longganisa, magtinda ng mga turon, suman, yun, di ba? Naalala ko Oh. dati yung Siyempre. Oh. teacher ko nung elementary, hindi ka pwedeng pumasa pag hindi ka bumili ng longganisa sa kanya. Kaya, Putik, shout seryoso out ba yun? oh, teacher ko dati. Side hustle. Nagtitinda ng longganisa noon sa amin, sa probinsya. Kaya yun yung mga side hustle ngayon. Then, ngayon din, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, meron nagsa-side hustle, nagiging virtual assistant, BA, gano'n, di ba? Diyan sa Canada, Pops, ano mga uso dyan? Papa Mike, Papa Web, anong meron dyan? Yung Ano, side hustle? ibalik ko lang yung sinasabi mo na nagbebenta yung teacher mo. Kasi yung high school ako, meron din Ikaw yung akong teacher. Hindi, ikaw yata nagbebenta eh. Nagbebenta din yung teacher ko ng high school. So bago magumpisa yung klase niya, sabi niya, class, bago magumpisa ang klase, bumili muna kayo ng yema. Yung yema Yun, candy. uso yun eh. Uso yung yema dati. Yun, Kaya bili mo na Paano kami. Para Paano mangyayari pag di ka bumili? Di ko alam, Paps. Hindi pa naman ako nabagsak kahit di ako bumili. Honor student, putik, honor Hindi student. din ako honor student. Basunurin lang ako. Ano ko. Anyways, kaya yan. So kaya yan, sinasabi niya ni Jojo na kailangan natin ng side hustle. So ako naman, aside sa meron akong full-time job, meron din ako mga ibang side hustle. For example, kaming side hustle ni Riam. madaling araw, US yung kliyente namin. So yun, hati kami dun sa Ba't mo sinabi? Hindi ko matatanggal. Yun, hindi, side hustle naman yun eh. Hindi na. Side hustle naman yun eh. Naman yun eh. Ikaw naman yung empleyado dun, hindi ako. Putik yan. Okay. Anyways, so yun. Tapos, meron din ako, aside from that, meron din akong binubuong kumpanya, which is Davao based yan. Hindi mo alam yun. Sa Davao, sabi ko eh. So, may mga company. Hapon. Mayong hapon sa mga taga Davao diya. Mga Davao. Mga sub-Saharan side of the country. Sub-Saharan Mindanao. English. Ano ba yan? Sorry. So yun nga. So kailangan talaga si Russell. Minsan nga, pag nandito ako sa Manila, naisip ko na rin pumunta sa Adonis eh. Baka kasi pumasa ako dun eh. Hindi, gagi, meron doon. May age limit doon eh. May age limit. May age limit ba? May age limit. Pwede pa ba ako? Hindi na, overage ka na. Nasa 45 ka na eh. At saka doon eh. Dapat doon macho eh. Di ka pwedeng chabi-chabi doon eh. Patingin nga. Sandali lang, may isang ab ako eh. Kaya... abnormal. Abnormal. Yun, ikaw, Paperiam, anong mga side hustle? Ano ba dito? Dito kasi sa Canada, hindi paano ko ba sabihin? Sa akin, sa forte ko kasi dito, pag IT ka, kung okay yung salary mo, kunwari kumikita ka ng let's say, $40 to $60 per hour, malaki na yun. Pero, okay yun, di ba? Malaki yun, malaki yun. Magkano yung 60? Let's say 2,000, ewan ko basta, 60. Hindi ko alam magkano. Times 40 mo, Mike. Magkano? Times 40. Times 40 ba? Ay, akala ko times 59, tama. Canada ka pala. US yung 60 times 40. Wait lang. 2,400 ba? 2,400. Putay na ba't, ano itong calculator ko? Bobo. Yan, di ba? Sa Canada kasi. 2,400. Malaki yun. Pero kunwari, nagtatrabaho ka sa let's say, service industry, mga fast food. Minsan kasi, sobrang taas ng bilihin, merong mga nagdo-double job,
yung mga side hustle, may tinatawag yung side hustle. Humahanap sila, kunwari mga cleaning, ganyan. Gaya nung napanood ko sa sa Hello Love, ano ba yun? Hello Love Again ba? Goodbye, Hello, love, kay good. Hello, love, Hello Love goodbye. Goodbye ba? Oo. Hello Love ay, Goodbye, yun. ayun, kay Hello, Ikaw, Alden love Ben? again. Churches. Hello, Wala, love yun. again. Yan, Hello Love Love Again. again. Teka, yun. ano yung pinagkaiba ng dalawa? Hindi ba pares Hello Love? Sequel. Prequel yung isa. Sequel yung ano. Okay. Nalilito ako lagi doon. Nalilito ako lagi sa dalawa eh. Yung Di isa, ka funny. sinot sa Hong Kong. Itong isa, Oo sinot nga. sa Canada. Canada. Okay. Yun yung mga ginagawa ng side hustle. Kasi syempre, kailangan mo ng extra money. Lalo, kung marami kang binubuhay, kailangan mo talaga kumita. Yun nga eh. Kaya kailangan talaga. And then Pero recently paano? sa Pilipinas, yun. Yung, ano ba yung pag blue collar job, white collar job ba, malaki kita sa, ano, or depende lang din dyan sa Canada? Paano depende? Yung, ano, yung rate nila. Depende sa ano. Kasi dito sa Canada, ang binabayaran kasi dito, yun nga, per oras, kumpara sa Pinas na per day. Ang minimum dito, nasa, huwag niyo ko i-quote dito, di ako sigurado Pero last na nadinig ko, nasa 17, Iko-quote kita. Huwag mo i-quote. Nasa 17, dapat si Henry kasama dito si Henry putik, si Henry dapat Pero nasa $17 yata ang per hour dito sa Canada, which is magkano yun? Magkano ko sa 400, almost 500 pesos per hour. 17? 17 per hour. So almost 500. Tama ba? 680. Ayan. Yun, putik, malaki yun, 680 per hour. Kung Per hour titingnan lang mo yan. per hour, let's say 40 hours ka per week. So 680 times 40 times 4 kasi 4 weeks a month. Malaki yun. Magkano papalo yung sweldo mo? Maglabas ka ng calculator. Ikwenta mo nga, Tingnan magkano natin, kaya dyan. Parang Nakwenta yung natin, isang araw lang yung isang oras dyan na. Yung Mahigit tinrabaho pa. mo. Mahigit pa. Yung minimum wage mo dito, no, isang araw lang dyan. Isang 680 oras lang dyan. times, magkano yun? Times 40 times 4. Sige, galingan mo, Paps. Ang laki pala, gagi. Laki. Hindi, 108,000 108,000. per month. Per week yan? Per month. Pwede na. Pero, siyempre, yung hindi mo naman maano kasi mahal din bilihin dyan eh. Yun Cost lang, of living. Cost of living naman talaga. Pero, wala kaya kung nasa 108,000 pala ako per month. Kung naglinis-linis ka na lang pala ngayon, di ba? Ikaw nga, wag tayo mag-podcast, maglilinis muna ako. Ayan. Yun, di ba, kung masipag ka lang dyan, di ka magugutom talaga. Hindi ka magiging taong grasa. Hindi ka magiging taong grasa dyan. Hindi ka lalabas sa Imbornal. Yun. Swerte nga nun. Ano ba nangyari doon? Kwento nyo nga kasi hindi ako updated. Ano ba nangyari doon? Recently, merong babaeng nag-trending sa social media. Sa Makati ito nangyari. Last May 28, papakita ko sa iyo yung nangyari, Paps. Ito yung babaeng lumabas sa Imbornal. Ayun. Ito yung news ngayon sa dito. Babaeng biglang lumabas sa Imbornal sa Makati. Ito yung tsura ng babae. Smile pa siya. Yun yung viral. Parang lumabas to sa kasagsagan ng traffic eh. Kaya taga Makati to siya. Nag-viral to kasi yung mga tao, viral yung video niya kasi lumabas siya sa kahabaan ng Ayala and then nakatira siya sa squatter area. Nangangalakal lang daw sila eh. Tapos bigla siyang lumitaw sa Imbornal nung kasagsagan ng traffic at saka binigyan siya ng 80,000 pesos ng DSWD ng gobyerno natin. Kaya 80,000? Wait lang, Brad. Punta muna ako dito, baka may Imbornal sa baba. Ayun nga, Tato, di ba taga Makati ka? Nasa Makati ako ngayon. Hayit lang ha. Balik ako. Yun, kaya yung mga tao ngayon gusto nilang 80,000 binigyan sa gobyerno. Kasi sabi naman ng gobyerno, in fairness naman, gusto nilang tulungan nyo na magtayo ng sari-sari store, magnegosyo, para hindi na bumalik sa pangangalakal sa ilalim ng Imbornal. Pero yun nga yung mga tao, sa side hustle, nangangalakal, and then marami nag-iinggit kasi nga, 80,000 yung binigay ng gobyerno. 80,000 is big, lalo sa Pinas, malaki yun. Malaki yun. Kasi pang-negosyo yun. And then, sari-sari na yun. Sari.
Kasi gusto nilang gawin is maibalik ng marangal yung buhay ng babae, di ba? Pero Kasi, yun nga, tama yung sinabi mo, na hindi maiiwasan ng iba na mainggit talaga kasi parang binigyan ng special treatment yung lumabas yung Impornal, eh. Paano naman kunwari ako na nagbebenta ako ng sampagita sa tabi-tabi, araw-araw pagod din ako o ako yung kagaya nung mga alam mo yun, dumudura sa sasakyan tapos lilinisin na lang yung Duraboy. oo, Paano naman kami mga Duraboys, 'di ba? wala yan. Parang, kasi hindi basta-basta binigyan. Sabi naman ni Secretary Gatchalian, yung secretary ng DSWD, Oh, sila, inobserbahan nila at saka yung pamilya, yung pamumuhay, kasi under investigation daw, deserve naman daw ng babae bigyan ng 80,000 kasi yung pamilya, marami daw anak, and then yung babae, nangangalakal sa lalim ng basura, imburnal. Impornal. Kaya yun, kaya deserve bigyan para tulong na rin sa gobyerno. Pero yung iba, di ba, Pilipino, alam mo naman dito, crab mentality, hilahan. Kaya minsan, Sabagay, oo, sabagay. mahirap talaga. Kaya balik tayo dun sa side hustle. Kailangan mo talaga mag-side hustle ngayon kasi sa daming bayarin, yung mga Netflix, kasi ang dito, yung mga like Netflix, Spotify, mayroon tax na na kasama. Kaya nagmamahal dito. Tinataksa na ngayon, oo, wala na. Mahal yung subscription natin ngayon. Kaya basically, yun yung ginagawa natin Tsaka sa ito, mhm. alam niyo napansin ko sa Pinas ngayon kasi madalas ako mag-TokTok, hindi TikTok. Nakikita ko ang dami talagang kunwari yung mga nauuso yung nagbebenta ng mga Graham bar, Yes, oo. yung mga pagkain, yung mga ano yun, bilao package. Sabi ko, "Putik ang dami, kaliwa't kanan." Talagang ano talaga sila, tawag dito, mina-maximize talaga nila yung opportunity na yun na alam mo yun, kahit nasa bahay, kaysa manood ako lagi ng TV, talagang alam mo yun, nagtatrabaho talaga sila. Oo, Remember mo pero remember mo, Papi, yung sa panahon ng pandemic, Hmm, marunong kasi mag-bake yung misis ko ng banana cake, eh. oh. Mga Ay oo, bake yun, oo, 'di ba? naalala ko Yun yun, isa sa mga side hustle namin. So, pino-post ko yun sa Facebook, sa marketplace. Marami naman nagbebenta. Actually ano yun, eh, parang dun din na maraming nag-aano sa amin, yun. ah, bumibili. Yun, Kaya importante talaga may din may mga skills ka, eh. tama, tama. Teka may nag-comment dito, Papi si basahin niyo. Ay, Peter bago lang Fideliseo, 'to. Bago nakita palarong ko 'tong post na 'to. palarong pambansa incentives 3,000 binigay. Yung Inbornal Imbonal Girls binigyan 80,000 yon. Eh sadly, Ganyan, 'di ba? Parang yung pambarong pambansang nanalo, 3K ang binigay. Yung sa Inbornal Girl is 80,000. Kaya marami nagrereklamo din yung sa palarong. Good putya point, Edis. kung ako din yun magrereklamo talaga ako kasi walang iya, yung isa nire-represent yung bansa mo, yung isa nire-represent yung kalye ng Makati. Oo nga. Ano Kahirapan na. yung siyempre yung mga athletes yung pagod, hirap ng Yeah, 'di ba, Mhm. ilang ilang days, weeks sila nag-e-exercise, I mean, years din na nag-aano para lang oo, mabuo yung skills Training. na yun. oo, Training, training totoo. tapos Oo. 3,000, okey. Oh, 3K 3,000 lang. putik yan, hindi ka pa makakakain kay ano 'no, kay Chef Gordon Ramsay. Oh. kulang pa ata pamasahe, 3,000. Oo, Hanggang Diwata Pares ka lang, pwede 'yun. 'Di ba ay diba? wala na raw pila kay Diwata ngayon, puwede na tayong kumain. Wala nang Walang pumipila, eh. pera. Kaya Sarado na rin 'yun nga, yata, eh. marami nga Ewan ko lang. nagrereklamo, kaya tama 'to, bagong trending 'to, parang pambansa, 3K lang. Yung mga kabataang Pilipino nag-ensayo, nag-practice, nagbigay ng effort, samantalang importante, Oo. gobyerno, kaya minsan nakakalungkot din talaga. Kailangan mo mag-side Nakakalungkot hustle talaga, ko. oo. Pero ito naman ang problema natin, let's say kunwari puro ka na lang side hustle, paano mo naman malalaman na alam mo yun, nabu-burnout ka na dun sa ginagawa mo? Ano yung kayo, personally, ano yung mga signs na nakikita niyo na parang, shit, nabu-burnout na ako sa ginagawa ko? Kunwari IT na ako for 20 years or kung ano man ginagawa ko. Paano niyo nakikita na nabu-burnout kayo? Tapos ano yung ginagawa niyo, let's say para, alam mo yun, labanan yun? Para lang Ako ma-share natin sa mga kasama nating Gen Z. Ako nung dumating ako sa time na nagbo-burnout ako, nawalan akong gana, Kumbaga hindi mo na mahal yung ginagawa mo, Parang love lang 'yan, Yun, Minsan eto go oo, Jojo, Love oo, Survivor, tira. parang pag-ibig 'yan, 'di ba? 'Pag nawalan ka ng gana sa asawa mo, Oh, darating yung time na hindi naman lahat puro sweet, Darating yung time nagsasawa ka rin, nabo-burnout ka rin, Pero
yun din eh, parang sa akin, experience ko that time is yung na-burnout ka, parang pagod ka na, ayaw mong gawin isang bagay, IT na lang, programming na lang, gano'n. Kaya nag-side hustle din ako for another radio sa TV before and then podcasting. Pero na-divert ko, pero binalikan ko, IT pa rin ako ngayon kasi doon ako nabubuhay eh. Pero Paano basically, yun? Paano yung Papi nung nag-IT ka, nag-apply ka ba as radio DJ or parang na-discover ka? Curious na, ako paano? na-discover lang ako kasi caller lang ako that time sa Magic 89.9 and then dati pa rin nagkana ako eh parang um, nakakatawa naman ako and then si Ramon Bautista tumulong sa akin the rest of the Oo. boys night kaya minsan doon din tinulungan niya kasi that time caller na ako and then kung ako before suicidal din ako before kasi pag-ibig ng Oh. love, di ba? Putik, totoo ba yun? Oo. Yung napapakinggan ko sa radyo? Yung Oo, napakinggan ko pero- sa radyo dati. Yun. Legit ba yun? Oo, legit yun. Kaya minsan dati noon, parang bubuho ang mundo mo before na Oo. nabuburnout ka sa buhay, burnout ka rin sa, kasi there are times sa buhay mo na minsan you need to give up kasi akala mo pagod ka na eh. Pero hindi rin tama eh. Kung mapapagod ka, kailangan din talaga na yung taong umaasa sa'yo, pamilya mo, yung mga Oo. mahal mo sa buhay, mabuburnout ka, pahinga ka lang. Pero hindi ka pwedeng sumuko eh. Pahinga ka lang. And then, yung psychological, yung mental health mo, papagod din eh. Hindi lang physically, emotionally din eh. At saka, kailangan mo talagang, i-call mo talaga, ilabas mo eh. Parang yung burnout mo. Pero, yun, never give up lang. Yan ang masasabi ko. Burnout is okay. Normal sa tao yan. Normal nga yun. Ako lalo naman. Tagal mo nang ginagawa eh. Ikaw, Papi. Ako naman, Pops, siguro dahil siguro, yung, hello? Yes, sige pa. Hindi naman. Continue. Hindi naman. Di ba? Kasi ako naman, dahil marami rin umaasa sa akin. Siyempre, ako naman, may 4 na anak. Ilan ba anak mo? Yung totoo. 4 na anak. Apat. sa paunang asawa. Ayan. Isang asawa lang. Mabait naman tayo. Mabait naman tayo. Yari ka sa mismo. Ayun. Siguro, ako naman, pag nababurnout ako, nagpapahinga ako ng matagal. As in, matagal. Kunyari, talagang tutulog lang ako. Kasi hindi ko rin kayang ma-pressure masyado. Kasi marami umaasa. Kailangan ko i-compose yung sarili ko. Kailangan din talaga, though it takes skills para magganyan sa sarili. Kasi may talagang siguro nasanay na rin ako. Nasanay ako na pag marami na akong ginagawa, magpapahinga ako ng matagal. Tutulog ko lang talaga. Tapos bukas is another day, kailangan sige trabaho ulit. Ganun lang. Siguro yun lang. Yun lang Depende sa naman akin. kasi kung paano mo siya i-cope up eh. Sa akin Yeah, naman, tama. tagal ko na rin, ilang years na magtatrabaho, parang 2 years ako nag-work eh. Hindi pala 15 2 years? Hindi. 2 years Hindi sa pala. Canada. 2 years sa Canada. Hindi. Ano na ako, ilang years na ako, parang 15 years na ako nag-work. Oo. Nakakaano rin, tama yung sabi ni Jojo din na nakakaumay kung purong yun din yung nakikita mo. So ako, gaya ng ginagawa din ni Mike, namamahinga lang rin ako. Ganun, wari, maglalabas ako saglit. Kasi hindi ko kaya yung stress. Kapag kasi sobrang stress mo na sa trabaho, hindi ka Oo. makapag-focus. Lalo tayong tatlo na IT yung ginagawa natin. Tama. Stressful More job of- yan eh. Kaya, tapos more of logical thinking talaga. So, kailangan laging may fresh idea. Kaya nga, Yun, di ba, pansin nyo sa mga IT, typical yung sinasabi nila na, tara, Yossi break muna tayo. Para lang, alam mo yun, ma-refresh yung utak mo na kasi minsan, kailangan mo ng change of pace, change of scenery. Yun ang talaga kailangan mo. You just need to take a breather para ma-reset lahat and then, after that, go back again. Yun lang. Oo. Parang ako, sabihin nila, Yossi break muna tayo, hindi ako nag-Yossi. Tambay lang din ako. Hindi, nag-Yossi ka, second dose smoker ka eh. Second smoker ako. Oo, second dose. Pero totoo yun. Kailangan mo ng break. Kasi kahit ako na, for example, Pahinga ka. wala akong ibang, hindi naman nag-Yossi. So pag yung mga office mate ko sabihin mag-Yossi break sila, sasamahan ko lang sila. Tapos yun. Yung yung mga hinanaing nila, di listen lang din. Naalala ko pa dati kasi magka-office mate kami dati, Johnny, ni Mike.
Pag Mhm. nagyo-yosi break kami, kaya kasama lagi yan. Tapos, ano yan, magyo-yosi kami, siya nang-spot. Hindi, teka lang, di pa ako tapos ng mga dadaang sasakyan. Kasi Yan. baka kasi masagasaan kami habang tumatawid tapos naninigarilyo. Tama, 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 Yun yung tama. inispatan niya. So, nawawala yung trend niya talaga. Lalaglag mo pa ako, Sabi nga nila, pass is pass. Pass is pass. Oo. Pass is pass. Yun nga, pero lahat naman tayo dumadaan talaga sa mga Lahat. na burnout. Teka, pero naisip ko yun, yung na-burnout ako, naglalakad ako sa may Rojas Boulevard, nakita ko ng taong grasya ka sa bata nagmamalimos, di ba? Inisip Oo. ko sarili ko, pag ako na-burnout, wala akong karapatan ma-burnout, magiging taong grasa ako. Tama. Oo, wala akong Correct. karapatang sabihin ko sarili ko, hayop, ayoko maging taong grasa. Parang iniisip ko, baka maging taong grasa ako Parang yung burnout ko mawawala pag iniisip mo na yung anong kakainin nyo, ano yung mo. Kaya iniisip ko, Correct. ang burnout minsan para sa mayaman lang Para ikaw, hindi ka, Walang wala ka karapatan. walang karapatan kasi maraming umaasa sa'yo, marami kang bayarin sa Pag buhay. na-burnout Pero, ka, walang kakain. Correct. kung magiging magiging taong grasa ka, at saka di mo alam kung saan yung bigas na kukunin mo. Kaya, Correct. At saka din, bali, ako, minsan sinasabi ko, during nga nung pandemic na parang nagpapasalamat ako nung pandemic, may trabaho pa rin ako. Kaya parang yung i-compare mo yung iba na walang trabaho tapos ikaw may trabaho, dapat pa rin na mapasalamat ka din, push pa rin, trabaho ka pa rin ng trabaho. Kahit wala akong karapatan na parang na hindi magtrabaho dahil na-burnout ako. Kailangan ko pa rin magtrabaho kasi ano yun swerte Privilege mo ako yun. Privilege Oo. yun Oo. Kaya tama. Not everyone is given Kasi ako nung Oo. pandemic, walan akong trabaho nun. Tagal ko na walang trabaho nun. Na-redundant ako nun. Negosyo ka Oo nga pala. Hindi, oo. Hindi, no, may negosyo kami nun pero humina rin kasi pandemic nun Pero dinamay at mo ako least, sa negosyo mo Oo. at least Kasi pasalamat ka. nagkano kami niyan. Nagsosyo kami dati. Alam ko yung negosyo niya. Sumuporta ako doon Umorder sa akin dati si Jojo ng tubig Oo. Kaya ngayon, kidding aside, mas maganda talaga na dumaan tayo sa ganun, pero maging grateful na lang tayo, pasalamat tayo, buhay pa rin tayo. At saka may mga talents pa rin tayo. Totoo. Kaya, Pero ito, ano napansin niyo sa kasi ngayon parang yung burnout na term is sobrang dalas ng lumabas compare dati Kasi parang yung mga Gen Z, ano ba yung sa Gen Z? Basta yung Gen, na gano'n na sila tawag dito, burnout ako, shit ang strict ni boss. Ayan, Masyado may na mga siyang may overuse mga mental may mga mental overuse oo. Yun. Oy, good Yun, day sa'yo, papi. Dear Rednas, good day, boss idol. Yun, thank you, Dear Rednas. Salamat Yun nga sa iba pakikinig. yung iba yung pag-handle ng Gen Z ng stress ngayon or ng burnout nila compare yung sa atin Ngayon kasi more of mas mataas yung suicidal thought nila compare Tama. sa atin dati. Hindi ko alam pero naging parang yun nga, snowflake. Nabanggit din niya ni Alex kanina na parang masyadong weak nga yung mga kabataan ngayon compare dati na yun sa generation niyo kasi matanda na kayo, bata pa ako. Okay. Pero masyadong weak sila, hindi sila sanay mag-adapt compare sa atin ngayon. Kasi kita niyo nga yung pino-post nila lagi sa social media, alam niyo yun? Post sila ng post na, shit kailangan ko mag-post ngayon kasi kundi wala akong maiko-content. Paano yung mga followers ko, yung mga following ko mababawasan yan. Alam mo yung purong flex lang sila ng flex pero wala naman talagang context yung pinagpo-post nila. Nakita niyo Social ba yun media, sa diba? sa mga kakilala niyo na bata or sa mga anak niyo napapansin niyo ba yung mga gano'n? Meron ganun yan. Mga pamangkin ko, flex ng flex. Ganun, diba? Parang, hashtag squad goal, hashtag the serve. Ganun, diba? Mga bata ngayon. Pero, this day and age kasi, lahat ng tao piniflex yung bakasyon nila, yung magiging kanila. Pero iba nga, totoo lang, nangungutang yung iba para lang magbakasyon. Pero, Putik. totoo yun, Totoo yun, maraming totoo utang yun. yung iba. Yung iba, maraming utang yun kasi flex sa social media. Yung iba naman, akala mo sweet sila, nagmamahalan sila, pero totoo, nag-aaway naman yan Ayun. Kumbaga, behind all those beautiful pictures sa
social media, Facebook, Twitter, Instagram, hindi totoo yan. May mga nakatago diyan. Akala mo masaya, pero malungkot yan eh. Kaya ano, mahirap, sige, ano yun? Sige, ano yun? mahirap talaga ang social media. Kailangan mo talagang minsan magkunwari, minsan may mga Totoo. bagay talaga na hindi totoo. Ayan, sige Paps, balik sa'yo. Hindi, may kakilala kasi ako na alam mo yun, may nangutang siya, may utang siya. Alam mo may utang, may utang. Tama. Tapos makikita ko sa social media, ano yung post ng post na, bago yung damit ko, nandito ako sa lugar na ganito. Hashtag bless. Bless. Oh. Sabi ko, putik, Hashtag bless. may utang ka pa. Pati ka muna ganun. magbayad. Gusto ko minsan i-chat na gano'n na, "Hoy, papi, ano ba, nakalimutan mo na ba yung utang mo sa akin?" Ayan. Yung mga gano'n eh. Ganun Kaya talaga. wala naman, kasi Mahirap. mauubusan sila. Kaya ano sila eh, parang yung mga ano ngayon, kabataan ngayon is parang nag-aano sila yung sense of validation na Tama. kailangan, Tama 'di naman. ba? Sense of validation ang inaano nila eh. Na minsan kahit pakita ko na yung, alam mo yun, yung katawan ko, yung Siguro ano din, jowa ko na tayo. though hindi ko kasi nakikita sa mga anak ko, though hindi pa naman sila gano'n may teenager ako. Pero Ilan taon siguro yung panganay dahil mo? nga 16 na yung panganay ko. Oh, malaki na. 16. 16 na. So, though hindi naman siya gano'n sa social media, siguro dahil sa suporta namin, sa pagmamahal namin, ayun talaga. Iba pa rin talaga yung pagmamahal sa Yes, kahit yes. kaya naghahanap sila hindi yung pagmamahal nila hinahanap nila sa social media. Pero kung kunyari binuhos mo naman yung pagmamahal mo Totoo sa yun, anak mo totoo yun. hindi na nila kailangan ng gano'n eh. Mhm. Siguro hindi ko rin nakita sa anak ko. Baka dahil nga na yung pagmamahal at suporta namin sa kanya. Kaya yun, kailangan talaga merong mag-guide sa kanila. Kaya yung iba, dun na lang nila sa mga IG, sa Insta, Kaso, sa Facebook. ang problema diyan, what if yung magulang gano'n din? Yun Yun. nga, May mga nakikita akong magulang na gano'n din eh. Sobrang active din nila sa social media na, alam niyo yun, na parang kailangan din nila ng sense of validation na, shit, kailangan sikat din ako, kailangan masabayan ko yung anak ko. I-ano ko Yun. na lang, kunwari magda-drop name na ako sa mga sikat na vlogger ngayon. Kunwari, si yung sa ano na lang, yung Toro family. Yun na lang, Saan? nag-name drop na. Yung sila Tony Fowler. Oo, Nakikita yun. napapanood ko Toxic yung mga yun. vlog nila, sobrang sobrang toxic Sir talaga. Gilbin, di ba? Oo. Marami mga vloggers ganun. Sobra na ultimo yung mga anak nila ginagamit nila na yung mga bata paano lalaki yan. Though it's their style of parenting naman, pero for me, as a parent, parang alam mo yun, Mahirap. mahirap siya eh. Yun, Oh, no? teka, Yan, may nag-comment sa'yo, sino to? si Patrick Lafuente. Sabi ni Patrick, agree with the current generation of kids na mababa ang tolerance sa hardship. Recall the recent college student that took his life because he failed a subject. Yun. Sino yun? Yung grabe naman. may nag-viral, di ko alam, viral student na college nagbumagsak daw, nagpakamatay dahil bumagsak sa subject. Sa Pinas yan? Yan, sa Pinas yan. Sa Pinas yan. Yun. Actually, ano yun, di ba, yung ewan ko kailan yun, yung nag-jump sa building, sa school, dahil na pressure. Yun din. Saan yun? Na pressure sa parents, parang ganun. Maraming ganun. Yung iba nga bumagsak lang. Oo, kaya ano din talaga, mental toughness talaga ng bata. Yeah, Kailangan correct. siguro with the parents, kailangan i-train nyo talaga yung anak niyo na to be mentally strong. Kasi mahirap eh. Yung yun nga sinasabi, pag na-burnout or na ano lang, kahit na nabully, 'di ba mga Oo, bully, iba yun. nabully lang bigla, tapos pag hindi siya mentally strong yung bata, yun, kailangan talaga ng tamang guidance talaga yung mga batang yan. Kasi Kawawa naman. isa din kasi kabataan kasi ngayon, kaya mahina kasi pinapanood nila Cocomelon. Nung panahon natin, nung panahon natin pinapanood natin Daimos na tsaka Voltes 5. Voltes 5 at saka Street Fighter, Ghost Fighter, Flame of Rika, di ba? Mga action film, Saka lumalabas tayo sa bahay lagi, lalaro,
Tapos, Tambang preso. pupunta tayo sa mga imburnal, kaya lang wala lang itik eh. Wala itik eh. Pero ito, may tanong ako. Ay, sorry, Jo. Ano yung sabi mo? Sige. Yun, meron ding tayo noon, yung back in the 90s, talagang as in top times talaga. Kumbaga, umulan, tago-taguan, walang kuryente, walang tubig. Papagalitan ako nung dati. Maliligo sa ulan. Bawal sa akin. Yan, magbasa tayo ng comment kay Peter Fideliseo. As per Papi Ramon, live like you have nothing to prove. Yon. Tama na. Correct. Tama yun. Tama yan. Nothing to prove. Wala tayong i-prove. Sige, Paps, balikan natin sinabi mo. Hindi, tama. Ikaw, Mike. Ikaw yun. Ikaw yun. Binasabihin eh. Sige. Hindi, tama yun yung like nothing to prove. Kasi yung iba kasi, di ba, parang kailangan kong maging ganito para mas magaling kay ganito. Dapat walang ganun eh. Kailangan talaga kung anong gusto mong gawin mo because you love it. Kasi yun kailangan mo, need mo sa pamilya mo, ganun. Then wala ka naisipin na, ba't sila may ganito? Kailangan kong ganito. Kailangan talaga walang ganung mentality. Kailangan mo magtrabaho na kung saan magbibigay ng pagkain sa table nyo. Parang ganun. Para makapagbigay. Talagang wag mo na isipin ibang tao. Tama yung sinasabi ni Peter. Sabi nga nila doon na one key to failure is yung trying to please everyone. Kasi you cannot please everyone talaga eh. Kapag yung correct. Wala mangyayari sa'yo. Tama. Tapos may tanong ako pala sa inyo kasi di ba kayo may mga anak na kayo? Totoo ba ngayon? Yun ang akala mo, Jo, wala ka pang anak. Yun ang akala mo. Kilala mo ba yung dati nating nakilala sa Totoo, yung tanong ko, totoo ba yung sa mga ngayon, sa school ngayon? Kasi dati, nung nag-aaral tayo, di ba, meron lang first honor, second honor, third honor, then the rest, tanga na kayo. Tanga na kayo. Mga bobo na kami, mga ganon. Pero ngayon daw, hindi, gano'n kasi. Dati, first honor, second honor, third honor, tapos the rest ng klase nyo, mga bobo. Ganon. Yung ngayon iba na ngayon. Ngayon daw ang dami. Meron best in science, best in research. Most obedience. Meron din nun. Maganda kasi ngayon, Paps, binago kasi ni DepEd. Binago yun ni DepEd. Sa walang nakakaalam naman. For your information. Yun? Binago na ni DepEd yun. Bale, for example, dati kasi meron lang isang grade na may grade na first, second, third. Ngayon kasi lahat ng section pwedeng maging parang high yung academic yung tawag niyan. Basta may honor na per section. Parang pag dumating sa ganito yung grades mo, meron na silang with highest honor. High honor, then with honor, parang ganon. So, alabang with lowest. Yun. Lahat ng section yun. So, yun na yung ngayon. Kasi dati, may isa lang, di ba? Mayroon lang isang buong grade school. Buong grade school, parang first, second, third, tapos lahat wala na. Ganun lang, di ba? So, ngayon, every section, meron ng highest honor, high honor, tapos with honor. So, yun yung maganda ngayon. Wala bang best effort? Alam mo ganun. Meron best and recess. Best and recess ako dati. Hindi ka lang pumapasok eh. Puro cutting eh. Hindi naman. Bait kaya ako. Kasi papagalitan ako ng nanay ko. Mahirap doon. Yun nga. Mahirap doon. Pag prop yung nanay mo. Naalala ko yan. Kwento ko lang kasi nung college. Sige, hindi naman siguro niyo pinapanood to eh. Nung college kasi engineering yung course ko. So, meron kaming subject na stats. Teka lang, baka nanonood ba yun? Kasi alas 2 yan eh. Teka lang Stats? Baka mamaya i-recall yung grade ko eh. So, mag-chat lang yan. Mag-chat lang. Oy, teka, may nag-comment bago ko ituloy yung kwento. Yun. Kaya Marshall Gray. Good afternoon po. Medyo busy ako. Sayang nasa dialysis ako. Nakasalang medyo lubog. Labo ang signal dito. Supporting live streaming. Oh, thank you, Marshall Gray. Thanks, Marshall.
Ingat yan. Ingat. Pagaling ka. Nasa Pagaling dialysis ka. daw siya. Pagaling ka. Sa susunod, sa ano ka, mag-guest ka sa amin dito kapag magaling ka Oo, na. nasa dialysis na, Marshall. Pagaling, get well. Yun, balik tayo, Thank you. Paps. Get well po. Ayun, yung sinasabi ko kanina kasi naging prof ko yung nanay ko. So, ang nangyari dun, ang ano ko, mahirap yung subject na stats eh. Sa totoo lang. O kasi baka di ako nag-aaral. Puro siya math eh. Oo, di ka nag-aaral. Di, baka yun yun. Baka di ako nag-aaral. Tapos, yung mga barkada ko nun, sabi, putik. Teacher natin yung mami ni Rhea. Huwag tayo pumasok. Tapos tuwing may exam, nakikita ko yung ginagawang lesson plan sa bahay. Ano ba sagot dito? Kinukuha ko lang yung letter. May mga computation yun. Madaya tong taong to. Pero, joke lang lahat yun. Nag-aaral ako dati. Masipag ang bata. Hindi mo yun. Hindi nga prof manay mo. Kaya pala magaling kang bata ka. Pero totoo yun, meron parang pag kanya teacher o prof na, mayroon talagang pressure no na mag-aral ka kasi kasi teacher nanay mo. Dati, yung nag-aaral ako dati, syempre, tayo nag-aaral. Yung na-pressure ako nun kasi hindi ko talaga gusto mag-engineering nun. Ang gusto ko talaga dati, mag-accounting ako. So, sobrang stress ako nun. Feeling ko parehas tayo, Paps. Parehas tayo. Gusto ko rin mag-accounting. Kaya lang, sabi na nanay ko, wag ka na mag-accounting kasi yung ate mo accountant sina. Ikaw, mag-computer ka na lang. Yun, nag-computer ako. Parehas pala tayo. Dota. Ako naman, ang rason ko dati, bakit gusto kong mag-accounting, sabi ko, mas maraming ano dito. Tawag ko, mas maraming kasing babae sa accounting dati. Kasi sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na talaga. Engineering, puro lalaki kaklase mo pag engineering eh. So, sabi ko, wala. Pero syempre, hindi. Joke lang yun. Joke lang yun, syempre. Jokes are half meant. Jokes are half meant. So, half lang ng chicks ng klase. Pero half lang. Pero ito kung makikita nyo, ako dati, stress na stress ako doon kasi hindi ko gusto yung ginagawa ko, pero ginawa ko pa din. Pero ang iniisip ko, i-compare ko siya sa mga kabataan ngayon, feeling ko yung level of stress na gano'n na ginagawa nila isang bagay kahit na ayaw nila. Feeling ko magre-rebelde yung mga yun eh. Feeling ko lang naman. Pero ngayon kasi, dahil nga di ba may yung K-12, yung grade 11 tsaka 12. Ngayon may chance pa silang mamili kung anong course talaga eh. Tayo kasi diretso tayo eh. First year, second year. Tapos biglang ayaw ko tong course na to. Lipat ng second year. Mga ganun. Ngayon, first ganun. 11, grade 12. May panahon pa sila mamili. Maganda pala tong computer science. Maganda pala tong accounting. Maganda pala tong ganun. At least nurse. At least ngayon, mayroon pa silang another 2 years. Maganda pala yung kaklase ko. Dito na lang ako. Hindi ka nag-aral sa klase mo. Kaya nga, sa kaklase ka no? Focus ka doon. Mabait ako. Number 1 student in recess time. Yun, Yeah, mabalik tayo dun sa social media. May sinabi si Francis Kong, yung author at saka speaker. Sabi ni Sir Francis Kong before, napanood sa seminar niya, sinabi niya, social media is like a banner daw. Para siyang billboard kung saan pinopost mo lahat ng mga achievement mo. Parang binuboost mo yung ego mo doon eh. Pero hindi, parang kumbaga yung tao nowadays is they're boosting their achievement, success, social media lahat. Kaya nagiging toxic minsan ang social media sa ating tao. Oo. Para yung mga politiko, nilalagyan nila ng yung sakong bigas ng galing sa government. Nilalagyan na mukha nila. Hindi naman nila pera yun, di ba? Yun. Okay, shout out po sa ating mga politiko dyan. Yun. Isipin nyo, nasa Pinas kayo baka mamaya masala. Yun, Paps, yan, thank you. At dyan nagtatapos ang ating episode 1. Nakisapos tayo. Oo, nakasana na. Oo, kaya salamat sa mga ating mga nag-comment, nanood. Papi Riam, Papa Web, Mike, thank you, salamat. Salamat lahat. At muli, magkikita tayo sa next episode 2 na ng ating Tito Senpai Podcast. So,
Yun, Tita Tito, Senpai. Tito Senpai pa. Paps, Rayan, bago tayong may babatiin ka pa hanggang sa muli sa ating mga viewers. Binabati ko nga pala yung mga nanonood sa atin. Huwag niyo kakalimutang i-follow, like, subscribe yung page natin, Tito Senpai Podcast. Meron Yun, tayo niyan sa YouTube, TikTok, Spotify. Instagram, Spotify yan. Panoorin yung Spotify namin. At saka hanapin niyo yung Pornhub, Tito Senpai. Iba pala. Yan. Hanapin niyo sa Spotify, Tito Senpai. Nandun, lumalabas ating first pilot episode last week. And download and subscribe in our YouTube channel din sa Tito Senpai. And yan, Papa Web, Mike, thank you. Thank you, Papa Thank you. Thank you, salamat. For having me here. Ayan, salamat, thank you. And hanggang sa muli. Night. Thank you. See ya. Night. Bye. See ya.